Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Abayahawa shabasamayam. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salakalanawa. Ayal kataa yanawa. Al katayanawa. Watawadalak ayal damak. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Wasatap at katayanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Alalal hawadla abayahawa alahayam. Bahasam masyayak yahawasay. Bahasham sayak yawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasham rokokadas. Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 6. Sa second book of Maccabi. Chapter 6 hanggang chapter 15 lang to eh. Pagkatapos sa second book of Maccabi, simula tayo sa book of Matthew. Buong aklat ng Matthew, chapter by chapter ang ituturo. After Matthew, Marcos. After Marcos, Lucas. Hanggang papuntang Revelation yan, sunod-sunod. So, basa. Pangalawang aklat ni Macabeo, Kabanata 6, verse 1 to 31. Hindi nagtagal, naisipan ni Haring Antioco na pilitin ang mga Hudyo na iwaksi ang kanilang mga kaugalian at relihiyon. Isinugo niya ang isang matandang taga-Atenas para ipatupad ito. Inutusan pa itong napastanganin ang templo sa Jerusalem at italaga ito sa Diyos-Diyosang si Zeus ng Olimpo. Ang templo namang nasa bundok ng Gerizim ay tinawag na templo ni Zeus, ang Diyos-Diyosan na mapagmalasakit sa mga banyaga, alinsunod sa mga kahilingan ng mga mamayan doon. Lalo namang lumaganap ang kasamaan at pang-aapi na halos ay hindi na makayang tiisin ni numan. Anong plano ni Haring Antioco? Maalis ang mga katuruan ng mga Hebrew Israelite. Yung mga Hebrew Israelite, kailangan mawala yung katuruan na minana sa mga ninuno at mapalitan ng katuruan ng mga pagano. Nagtagumpay sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganun. Tapos, sa anong gilagay nila? Sino ito? Si Zeus. Kailangan alamin natin kung sino ito. Na ito na gilagay nilang Diyos-Diyosan. Gilagay sa templo. Ngayon, ayan. Zeus. Dios. Si Diyos, at saka si Zeus, isa lang. Yan ang gusto ni Hari Antioco. Na ang panampalataya sa mga Hebrew Israelite na Yahweh, mapalitan ni Zeus. Napalitan niya buong mundo hanggang ngayon. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Oh, si Zeus yan. Sino ba ito si Zeus? Basa. The idea of Zeus as a fallen angel is a theological and mythological concept. It stems from the syncretism of ancient pagan myths and Judeo. Sino si Zeus? Fallen angel. Ngayon, eto na, Diyos, fallen angel yan. Kayong mga Christian, sinasamba ninyo, fallen angel. Diyos, si Diyos. Diyos, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Hindi Diyos niyo, Diyos ko. Yung God naman, another name naman ng fallen angel yan. Ibang fallen angel yung God. Pero itong Diyos, si Zeus yan. Sino to? Satan was the first person to be called God. Si Satan ha? Sun God, Lucifer. First time the word God. Ano yan? Appeared in the scriptures. God is Satan. Sino yan siya? Si Gadriel. Si God.
ang buo niyang pangalan, Gadriel. Basa. Who is the old serpent? In Revelation chapter 12, verse 9, his name is Gadriel. They call God today Gadriel. God, God, God. Revelation chapter 12, verse 9. And the great dragon, the old serpent, whose name was called Gadriel, the devil who deceives the whole earth, was cast down to the earth, and his angels were cast down with him. Nakasulat sa original scripture, sa Revelation chapter 12, verse 9. Sino to? Si Gadriel, ang great dragon. Another fallen angel yan. Ibang fallen angel si God, ibang fallen angel si Diyos. Si Diyos, siya yung si Siyos na fallen angel. Si God, siya yung si Gadriel na fallen angel. Another fallen angel. Another Satan. Sinamba ng mga lahat ng Kristiyano. Mas tama pa nga Muslim. Ang Muslim, Allah. Dahil si Allah, that is synonym of Yahweh. Pero yung God, yung Diyos, another fallen angel. Ito pa. Si Jesus, means Helsius. Hindi lang si Diyos ay si Diyos, si Jesus rin. Si Jesus ay fallen angel. Iba yung Kristo. Kasi ang Kristo, fallen angel din, galing sa Serapis Christos. Another fallen angel. Pero ang Jesus, another fallen angel. Na si Diyos. Jesus, Helsius. Yan ang gusto ni Haring Antioco, na maalis ang panumpalatayang Yahweh. Naalis nga. At lahat ng tao halos sa buong mundo, except sa mga Islam. Diyos na sila. Diyos, God, my God, Jesus. Lahat tinatawag ninyo ay fallen angel na naging satanas. At yan ang magdadala sa inyo sa dagat-dagatang apoy. Akala ba nyo sa langit kayo mga Kristiyano? Born again Christian, evangelical churches, Roman Catholic? Akala nyo sa langit ay mapunta? Tinatawag nyo taga-imperno yan eh. Mga satanas yan eh. Na fallen angel, na mga satanas. Basa. Ginamit ng mga hintil ang loob ng templo para maglasingan at magpasasa sa kahalayan. Kumuha sila ng masasamang babaeng aaliw sa kanila. At kahit sa banal na puok ay nagtatalik sila. Maging mga bagay na ipinagbabawal ihandog ay dinadala sa templo. Ano pat ang altar ay nasa laula ng mga handog na itinuturing na nakakapandiri ayon sa kautusan. Dahil dito, hindi na maipangilin ng mga Hudyo ang araw ng pamamahinga at ang mga katutubong pista. Ni ayaw aminin ng isang Hudyo na siya nga'y Hudyo. Bawat buwan ay pinagdiriwang ang kaarawan ng hari. At sa pagkakataong ito'y sapilitang pinapakain ng mga Hudyo ng mga handog sa Diyos-Diyosan. Sa kapistahan naman ng Diyos-Diyosang si Dionisio, hindi maaaring hindi sila sasama sa prosesyon na nakakorona ng dahon ng yedra. Tingnan mo yung templo. Second temple yon. Ginawa ng nightclub. Nandoon yung mga babaeng mga patutot. Doon pinagsisipingan nila. Grabe. So ang mga Hudyo, hindi na kami Hudyo eh. Hintil mo rin kami. Ayaw na nila. Ayaw nang kilalanin yung kanilang pag-Hudyo. Ito ang hari. Anong ginawa niya? Ang celebration niyang birthday. Taon-taon ba? Buwan-buwan? Ano nakalagay? Buwan-buwan. Buwan-buwan ha? Hindi taon-taon. Buwan-buwan ha? Nag-celebrate ng birthday. Nag-arawan niya. Baliw. Hindi mo na, buwan-buwan. Hindi na taon-taon. Buwan-buwan na kayo sa celebration.
Yan ang original La. na celebration ng birthday. Hindi once a year. Every month. Buwan-buwan, no? Buwan-buwan ang pag-celebrate ng birthday. Ay, Ano ba yung birthday? Ano ba talaga ang meaning ng birthday? Basa. Birthday is the highest holiday in Satanism. Tapos, Anton Sandor Labey, 1930 to 1997. American author, musician, Satanist, founder of the Church of Satan and the Religion of Satanism. Si Anton LaVey, founder ng Church of Satan. Grabe. Ang birthday, ano siya? The highest Holiday. Holiday In in Satanism. 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 Tapos, Ah. So, ang original na nag-celebrate ng birthday, hindi once a year. Hindi talaga sa karawan. every month. Every month. Kasi highest ng celebration ng mga satanism. Na kayo mag-celebrate ng birthday, nag-celebrate kayo ng highest celebration ng mga satanista. Ang labas, satanista na rin kayo. Aray. Tuko. Kasi ang totoong celebration ng birthday, hindi once a year. Every month. Ayon sa aklat ni Macabeo. So, ang kaarawan mo talaga, hindi yan tatawagin birthday. Dapat happy special day. Hindi birthday kasi ang original ng birthday ay the highest celebration ng mga satanism. Monthly celebration. Gets nyo? Kayo nag-celebrate ng birthday? Aroy. Satanism yan eh. Duro pa ng cake. Pansit pa tsaka ano. Spaghetti. Okay, tuloy. Dahil sa payo ni Ptolomeo, nahimok ang hari na iutos sa iba pang mga lungsod na Griego na sa pilitan ding pakainin ng mga Hudyo ng mga handog sa Diyos-Diyosan at piliting makiisa sa pamumuhay Griego. Iniutos ding ang lahat ng ayaw makiisa sa pamumuhay Griego ay patayin. Maliwanag na marami pang kasamaan na mangyayari. Halimbawa, dalawang ina ang minsay pinarusahan dahil tinuli nila ang kanilang bagong silang na mga anak. Ibinitin sa kanilang dibdib ang mga bata at ipinarada sila sa lungsod. Pagkatapos, iniakyat sila sa pinakamataas na tore at saka inihulog mula roon. Oh, kita mo? Grabe, no? Ginawa nila. Pag magpatuloy mo mga anak mo, patayin, isabit sa leeg. Naging kwintas. Ilagay kayo doon sa taas sa tore, tapos ihulog. Patay. Patay. Lasog-lasog. Ganyan kasama ang mga Griego. Oh, ganyan kasama. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Tapos, pinilit pa ang mga Hudyo, mga Hebro, na pakainin sa mga nahandog ng mga disyusan. Ibawal yan. Hindi mo pwede kainin, ihandog sa disyusan. Alat. Ganon kahigpit. O tuloy. Minsan naman, mayroong mga nagtago sa mga yungib para lamang makasamba sa alahayam sa araw ng pamamahinga. May nagsumbong kay Felipe tungkol dito. Kaya sila'y hinuli at sinunog. Sa laki ng paggalang nila sa araw ng pamamahinga, hindi na nila inisip na ipagtanggol ang sarili. Sa sino mang bumabasa ng aklat na ito, ang pakiusap ko'y huwag masisiraan ng loob. Isipin lamang ninyo na ito'y paraan ni Yahweh upang disiplinahin at sa gayoy ituwid ang kanyang bansa at hindi upang ganap na wasakin ito. Sa katunayan, ang agarang pagpaparusa sa makasalanan sa halip na pagtagalin pa sila sa gayong katayuan ay pagpapakita ng habag. Kita mo? Kita mo ang ginawa? Pero itong mga talagang loyal kay Abba Yahweh, pupunta sa ungit para doon sila mag-celebrate ng Sabat. Pero hinahabol pa sila doon upang patayin.
Ito ngayon, ang sabat natin libre. Wala pumapatay sa atin. Pero ayaw umati na sabat. Sa Iglesia ni Cristo, 3 sunod-sunod na absent, tiwalag. Sa atin, 3 buwan sunod-sunod, absent, tiwalag. Hindi 3 gawain, tiwalag. 3 buwan na, tiwalag. That's why, 4 ng tiwalag natin lahat. 2 double kara, 2 hindi umati na sabat. Kasi mapatunayan mo ang karakter na hindi sila talaga totoong namanampalataya kay Abay Hawa. Hindi talaga totoo. Kasi kung totoo yon, kahit naman sa matinding problema sa buhay, susulpot pa rin yan eh. Makipag-ano pa rin yan, magbalita pa rin yan na hindi ko maka-attend, talagang gipit ko sa panahon, ganito. Walang reason, as in, wala. Walang communication. So, hindi na makatwiran yun kung tanggapin mo pa yan. Talagang tiwalag na. Yung maliit na mama nga pastor, tiwalag. Pastor pa naman, hindi na napakita. Hindi lang 3 buwan, 3 taon na. So, ang mga iba hindi maka-attend dahil may trabaho talagang compulsory trabaho na na-assign sa malayo. Pero pag makauwi yan, mag-attend yan eh. Pero nandito lang, hindi naman nagpunta ng malayo, pero hindi maka-attend, walang balita na, sorry po, hindi ako maka-attend, wala. Tiwalag. Maliban lang yung kapatira natin dito, nalipat sa malayo, doon na nakatira, tapos time welcome, makabalik sila dito, okay yun, hindi yung tiwalag. Kasi reasonable, nag-change sila ng address. Pero yung address, the same address, pero walang communication, hindi nag-abiso, ay ibang usapan yan. Sa Iglesia ni Manalo, 3 times kang sunod-sunod absent sa pagsamba, tiwalag. Tingnan mo naman sila sa mahigpit na batas, dumami. Hindi naman sabihin na, hindi kayo dumami. Dumami nga Iglesia eh. Tingnan mong rally. Sila ang marami doon eh. Sabit na yung ibang grupo. Kasi kailangan kasi ang batas may pangil. Ganyan, wala. Tapos na kabanata. 4 na lahat ang natiwalag natin. May mga iba na hindi nakasimba dahil lumipat sila sa ibang lugar, reasonable yon. Kasi kung sila ay makabalik dito sa Manila, ay maka-attend naman ulit yon. Pero yung nandito lang, hindi nag-attend, naging 3 years na hindi nag-attend, nandito naman siya. May motor pa siya. Hindi talaga totoong manampalataya kay Abay Hawa yan. Ito nga sila, para lang makasimba sa Sabat, doon na lang sila sa ungib. Kasi hindi na sila pwede sa templo dahil ang templo ginawa ng kabaret. Ginawa ng nightclub. Ng mga hintil. Tuloy tayo. Sa ibang bansa, hindi ganito ang pakikitungo ni Hawa. Matiyaga siyang naghihintay hanggang sa sumapit sa sukdulan ang kanilang kasalanan. Saka siya nagpaparusa. Ngunit tayo'y kanyang pinaparusahan agad bago umabot sa sukdulan ng ating mga kasalanan. Lagi niya tayong kinahahabagan. At kung tayo may nakakaranas ng iba't ibang kahirapan, hindi nangangahulugang tayo'y nililimot niya o pinababayaan. Itong mga sinabi ko'y isa lamang paalala. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kasaysayan. Yan. Tuloy kasaysayan. So, yan. Yan ang story sa mga nangyayari sa bansang Israel. Noong panahon na naitayo na ang Second Temple, nila Pastangan naman, ginawa namang nightclub. Yung mga kapatirang mga Hebrew Israelite na matino magsamba, doon na lang sa yungib. Aba, pinutahan pa, patayin rin.
pag magkaroon ng pagsamba. Hindi lang basta pinatay, sinunog talaga. Sinunog pa. Grabe yun. Literally, kang Yung mga buhay. anak ng patuli, papatayin. Bitin sa- Kasi gusto nila, mga Hebrew Israel, mga supot. Okay, tuloy. Noong panahong iyon ay may isang matanda at ginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang pakainin siya ng baboy. Kaya't pinilit nilang ibuka ang ibibig nito. Sa pag-iwas niyang madumihan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sino man na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Kita mo si Eleazar, pinilit na pakainin ng baboy. Ibuka pa ang bibig para ipasok yung karning baboy, yung nilutong baboy sa kanyang bibig. Pinagkatuwaan. Sinuka niya. Sabi niya, patayin na lang niyo ako. Hindi talaga ako kakain. Yung pagkaing labag sa kautusan ni Yahweh. Tingnan mo yun, ha? Pinaglaban ang kautusan. Pero dito, pag may maglitson, takbuhan pa, lapit agad sa litson. Kurot agad sa balat para kakain. Sarap daw. Malutong gagulat eh. Ha? Agoy. Parang Tapos, bili agad ng red horse. Talagang wala talaga sa ayos ang buhay. Okay, tuloy tayo. malupit ang reverse. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap niya siya ng lihim. Pinapaghanda niya siya ng karning hindi pinagbabawal at ipinayo na magkunyari siyang mga karning baboy na ibibigay sa kanya ang kakainin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakainin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Ito mga Hebrew Israelite din yan. Kasamahan ni Eleazar. Dahil utos ng hari yun. Papatayin ang hindi kumakain ng baboy. O sige, magluto kami ha. Kunwari baboy pero hindi to baboy. Pero kainin mo, sabihin mo baboy, kumain ako, pero hindi to totoong baboy. So ganun na lang gawin mo para na hindi ka mamatay. Pangilad pa. Turuan pa mangilad. Oo. Pero si Eleazar, hindi talaga siya pumayag. Hindi ko pumayag. Kaya anong reason pa niya? Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalala niyang sa Paul pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ni Yahweh. Kaya't sumagot siya, patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito ay hindi na dapat magkunyari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikuran ang aking relihiyon? 90 years old na pala si Eleazar, puti ng buhok. So, pinanindigan niya na hindi ko pwede magkunwari. Na kunwari, baboy kinain ko, pero totoo hindi. Para hindi ko magkasala sa kautusan. Pero, ang alam ng mga tao, baboy kinain ko. So, anong masasabi sa mga kabataan? Ano example na ipapakita ko? Na tapat ako sa kautusan ni Yahweh, pag tumanda na, 90 years old, saka pa naging tulibagbag. Sabi niya, patayin na ninyo ako. Hindi na bali. Yan ang may panindigan. Sa panampalataya, yan ang pinaglaban yung panampalataya niya. Sa pagsunod ng Torah. Yung iba daw, sige, okay. Total, hindi naman baboy talaga to. Kunwari lang baboy. Ito, hero to. Ito yung may tamang panindigan. Patay kung patay. Basta sundin talaga ang Torah, ang kautusan ni Yahweh. Kaya ba ninyo? Kaya ba? Kaya
Okay. Naalaala ko yung ano eh. Naalaala ko yung isang Muslim eh. Punta sa Carinderia. Ano to? Isda. Ayaw ko isda. Gusto ko karne. Ano to? Baboy. Sabihin mo hindi baboy ha. Kasi yan ang kakainin ko. Sabi ni Nira, sige, sige. Hindi baboy to, hindi baboy. Pero totoo, baboy. Oh. Tapat ba sa kanyang panampalataya? Hindi. Pero mo sabi ng tindira, baboy yan. Sabihin mo, hindi baboy yan kasi kakainin ko yan. Oh. Kambing. Kambing yan. Baka. So yan. Pero si Eliasar, patayin na niyo ako. Ala. Anong silbi? 90 years old na ako eh. Tapos itong nagkaedad na ako, saka pa ko tulibagbag sa kautusan ni Yahweh. Ipatayin na niyo ako. Basta hindi talaga ako kung kunwari, kumakain ako, hindi baboy, kambing o baka, pero sinasabi, binabalita niyo na baboy ang kinakain ko. Ano masasabi yung mga kabataan? Tuloy tayo. Kung ako'y magtataksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, hindi, para ko na rin niligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makakaiwas sa parusa ng makapangyarihang Yahweh. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan. Ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay, alang-alang sa banal na utos ni Yahweh. Matapos niyang sabihin ito, pumunta agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Oh. Yan ang may panindigan. May panindigan. Sa pagkaing baboy lang yan, ha? Ewan ko sa ibang nagsabi, Remnant Hebrew Israelite sila, pero sa tago, kumakain pa ng baboy. Ano ba? Wala talaga kayo, wala kayong binatbat dito kay Eliezer. Lalo na lechon. Sabi mo ko. Kahit buhay ang nakataya, basta bawal ni Yahweh ang pagkain niyan, bawal talaga. Kahit pa buhay ang nakataya, kahit pa patayin ka nila dahil hindi mo sinunod ang gusto nila na kumain ka ng baboy. O sige, patayin na niyo ako. Para may maiwan siyang magandang halimbawa. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila ay kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, ang Yahawang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaaring maiwasan ko, alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking paggalang sa kautusan ni Yahweh. Namatay nga si Eleazar, ngunit siya ay nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa katapangan at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Hindi lamang para sa kabataan na siyang tapat sa kautusan ni Yahweh, kundi sa buong bansang Israel. Anong ginawa ng akala ng mga kasama niya? Hebrew Israelite din yun eh. Kaululan ang ginawa mo. Binigyan ka na nga ng chance, mabuhay ka. Linglangin natin ang hari na kunwari kumakain ka ng baboy, pero totoo di naman baboy yan. Para mabuhay ka lang. Tapos gusto mo pang mamatay, kaululan. Sabi na hindi, wali.
Kailangan magbigay ko ng magandang halimbawa sa kabataan at saka sa buong bansa. O, binugbog siya hanggang namatay. Malaki ang reward yan doon sa langit, sa eternity, sa new heaven, new earth, and new Jerusalem. Malaki ang reward, malaki ang mansion yan, at saka may service vehicle pa na chariot of fire. Ganon. Kaya ba ninyo ngayon, kayong nakarinig ngayon, nanood sa YouTube channel, na mga remnant Hebrew Israelite na manampalataya kay Abba Yahweh, Mashiach Yahushai? Kaya ba ninyo yon? Kahit buhay ang kukunin pag hindi kayo sumunod sa gusto nila, pakainin ka ng baboy, ayaw mo? Ngayon, papatayin ka nila. Kaya mo ba? Panindigan mo ba yon? O kahit pa walang buhay na kataya, ikaw pa mang sabi na, pakainin mo naman ko ng baboy. Sarap yan eh. Pasaway. Hebrew Israelite ka ha? Pero ganon. Papakita pa, nag-celebration pa ng birthday celebration ng highest celebration ni Satanism, tapos nakaladlad pa doon sa lamisa yung litsong baboy. The high celebration ng mga Satanism yan. Yung birthday. Tapos naglagay pa ng litsong baboy na isang pagkain karumalduman. Saka yung pagkain na inahandog sa disdyusan. Kita mo yung mga Hebrew Israelite dito. Grabe ang pag-aapi sa kanila. Ang iba nga, di na silang maamin na Hudyo sila, Hebrew sila. Kasi pag sabihin yan, talagang inapi. Ngayon, makikita natin ang bayani sa totoong manampalataya kay Abba Yahweh. Kahit buhay ang nakataya. Hindi yan kunwari magsimba-simba dahil may ina-after. Tapos, yun pala, hindi pala totoong manampalataya. E paano yan kung may manukso nga baboy? Sigurado. Di tatanggi yan. Dahil hindi talaga totoong manampalataya yan. Nagkunwari lang yan. That's why dito hindi pwede yan. Iwalag yan. Kailangan ang atin doon yung pure heart na manampalataya kay Abba Yahweh. O, dito nagtapos. Nagtatapos ang lahat. Tayo dadako sa panalangin, Pastor Richard. Panalangin sama-sama. Abba Yahweh, nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa iyong kalooban at patuloy na ang aming buhay nakatalaga bilang alay sa inyo at anumang oras ninyo ito kailanganin o Yahweh. Nawa pagkasumpong o masumpungan ninyo ang aming puso at katapatan sa paglilingkod. Abba Yahweh, dalangin po namin yung aming mga nakasama noong unang mga araw na makilala ka namin sa pamamagitan ni Uitsip. Dalangin po namin, Yahweh, ng kanilang patuloy na pagkakilala sa iyo ay mag-alab, magkaroon ng tapat at tunay na interes. Ang tunay na pagbabalik loob sa inyo sa matagal na panahong hindi namin nakilala ang iyong banal at tunay na pangalan. Abba Yahweh, maraming salamat sa panahon na aming pinapamalagi sa daigdig nito hanggang sa sumapit ang araw ng iyong banal na salita at ang iyong pangalan ay muling mahayag, maparangalan sa bansang ito at sa mga tao na tatangkilik. Alam kong sila ay iyong mga tinawag at tunay na mga anak mo. O Yahweh, sa muli, pagpalain mo ang aming mga remnant na mga kasamahan. Sa araw na ito, ang iba sa kanila ay naroon pa sa mga lungga ng Kristyanismo. Abba Yahweh, dalangin po namin na buksan ninyong pangunawa nila. At tulungan po ninyo kami na sila ay sunduin, pukawin ang kalooban, maintindihan nila ang kanilang buhay ay hindi dapat naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, higit sa lahat, sa mga anghel na nagkanwaring ikaw, at sa mga panahon na ito, naway maibalik ang tunay mong karangalan sa buhay nila.
Sambahin ka, O Yahweh, na aming Ama. Purihin ka sa pamamagitan ni Masaya at Yahweh. Ang iyong pagliligtas ay tunay at ganap. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Yaman.